Mga karangkada, isang maulan na hapon. Live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Unahin natin itong situation sa EDSA Highway 54. Sa mga hindi familiar, ito yung sa may boundary na ng Mandaluyong tsaka Ortigas area. Unahin natin na sa dulong bahagi ng inyong mga screens yung medyo mabigat ngayon ang daloy ng trapiko. Yan yung galing ng Makati, galing ng Mandaluyong at papasok ng Quezon City. Dahil nga basa ang kalsada ngayon at rush hour ay mabigat ngayon ang daloy ng trapiko kung kayo nga ay manggagaling ng Makati at papasok sa Quezon City. Samantalang nasa left side ng inyong mga screens, kita rin basa ang kalye, no? So ingat mga motorista, maluwag naman ang daloy ng trapiko sa southbound lane ng EDSA Highway 54. So ito yung galing ng Quezon City, galing Ortigas at papasok ng Mandaluyong at Makati area. Lumipat naman tayo sa may Elliptical Road. Ang nakikita nyo sa taas ng inyong mga screens, yung mabigat ang daloy ng trapiko ngayon, yan yung galing ng Elliptical Road at papasok ng Commonwealth Avenue, papunta ng Tandang Sora, papunta ng Litex, papunta ng Batas, papunta ng Fairview. So nakita nga natin dahil rush hour ngayon ay mabigat na ang daloy ng trapiko ng papasok ng Commonwealth at Philcoa area. Samantalang nasa baba ng inyong mga screens, yan naman yung galing ng Commonwealth Avenue at papasok ng Elliptical Road, papunta yan ng Visayas Avenue, Quezon Avenue at East Avenue. August 11, 2025, Lunes. Simula na naman ang panibagong linggo at balik trabaho na naman mga kaarangkada, no? Pero ingat po tayo dahil may bago na namang bagyo. Kaya manatiling nakatutok sa Arangkada Balita para updated sa mga bagong issue. Kasama niyo pa rin kami sa Kwento ng Bayan at Lakas ng Masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Driver ng mixer truck na nawala ng preno, buwis buhay na tumalon sa kalsada. Teacher, binaril sa ulo ng ibinagsak ng estudyante. Patay! Barko ng PCG, binomba na naman ng tubig habang nagsasagawa ng kadiwa para sa mga mangingisda. Dalawang barko ng China, nagkabanggaan habang hinahabol ang BRP Suluan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. isinawalat ang higit 6,000 kahina-hinalang flood control projects. At Kyle Echari, nagsalita na sa estado ng relasyon nila ni Piolo Pascual. Nahulog sa bangin sa Dinalupihan, Bataan ang isang mixer truck na nawala ng preno. Ang driver tumalon sa kalsada para makaligtas. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Sa kuha ng dashcam sa bahagi ng zigzag road ng National Highway sa Dinalupihan, Bataan, biglang bumukas ang pintuan ng driver seat ng umaandar ng mixer truck. Tila may inaayos ang driver. Hindi tumigil ang sasakyan hanggang sa tumalon na ang driver. Nagdire-diretso ang truck at nahulog sa banging 30 metro ang lalim. Kumbaga, parang bumagsak mula sa 30th floor ng gusali. Inararo pa nga nito ang mga nakaparadang van, isang bahay at karinderya. Hindi na nakuna ng video pero nahagip ang dalawang kumakain. Isinugod sila sa ospital pati na ang driver. Naiwan naman sa bangin ang wasak na truck. Base sa investigasyon, nawala ng preno ang truck. Sasagutin naman ng kumpanya ng mixer ang lahat ng gastusin sa ospital at mga nasirang ari-arian. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Di malang nakaligtas ang driver at mga sakay ng isang truck na bumangga sa tulay. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Tumilapon ang mga sakay ng isang truck sa bayan ng Antiquera sa Bohol nitong Sabado ng umaga matapos bumangga sa Dorol Bridge. Ayon sa mga nakakita, mabilis ang takbo ng truck at tila nawala ng kontrol ang driver hanggang sa dire-diretsong bumangga sa railings ng tulay. Sa lakas ng pagbangga, tumilapon ang mga sakay sa likod. Sabi ng driver, nawala ng preno ang truck at hanggang sa hindi niya na ito makontrol.
Nayupi ang harapan ng truck at natanggal ang gulong. Ligtas ang 6 na sakay ng truck, pati ang driver nitong nagtamo ng mga sugat. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang dahilan ng malaking sunog na tumupok sa 15 bahay sa Davao City kamakailan. May umaarangkadang balita sa FMR News Davao Oriental Correspondent Noreen Igonia. Sa aerial video na kuha ng isang netizen, makikitang nagliliyab at halos wala nang natira sa 15 bahay sa Purok Kasanag, Barangay Salaysay, Marilog District, Davao City nitong Huwebes. Sa isa pang video, sinubukan pa sanang isalba ng ilang mga residente ang kanilang mga kagamitan. Pero dahil halos lahat ng mga bahay ay gawa sa light materials, mabilis kumalat ang apoy kaya wala na silang nagawa pa. Nasa 17 pamilya ang agad nawala ng tirahan. Ma'am, nasa barangay Dingasun sila, ang barangay Salaysay, ma'am. And with regards to the cause tunog man no, sa dahilan, ongoing pa yung, maghingi muna ako ng update, ma'am, no, sa Marilog Police Station kasi ongoing, that time, ma'am, ongoing pa yung investigation na kinakandak ng Bureau of Fire Protection, ma'am. Agad na rumisponde ang Davao City Central 911 sa sunog na sumiklab ng alas 4:10 ng hapon. Pero mag-aalas 6 na ng gabi nang ito ay idineklarang fire out. Patuloy namang nanawagan ng tulong ang mga nasunugan tulad ng malinis na inuming tubig, mga damit, kumot, hygiene kits at pagkain. Pansamantalang sumisilong sa barangay gym ang mga nasunugan. Nagbigay naman ng paunang tulong ang lokal na pamahalaan ng Davao City sa kanila. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang pinagmulan ng sunog at ang halaga ng pinsala nito. Noreen Igonia, umaarangkada sa pagbabalita. Timbog sa buy-bust operation sa Mandaue City ang isang high-value individual matapos mahulihan ng 17 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. Nagbabalik si Clark Pasuit. Nalambat sa pinagsamang puwersa ng Mandaue City Drug Enforcement Unit at PIDEA Region 7 ang isang 35 taong gulang na lalaki sa barangay Tipolo, Mandaue City noong Sabado ng gabi. Ang target ng buy-bust operation, isang alias Kali, isang high-valued individual. Nakumpiska mula sa kanya ang 2.5 kilo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 17 million pesos, buy-bust money at cellphone. Ilang linggo ring isinailalim sa surveillance si alias Kali na sinasabing nakakapag-dispose ng mahigit 1 kilo ng shabu kada linggo. Nakadetain na sa custodial facility ng Mandaue City Police ang suspect na sasampahan ng kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Nagsampa ng reklamo ang 11 overseas Filipino workers sa Amsterdam, Netherlands laban sa isang gym company dahil umano sa malupit na kondisyon sa trabaho. May umaarangkadang balita si PRTV News correspondent Mari Ocampo. Kasama ang mga katrabaho nilang Indonesian, nagsampa ng kaso sa Netherlands Labor Authority ang 11 overseas Filipino workers laban sa Saints and Stars Gym Company sa Amsterdam dahil sa umano'y hindi makatarungang kondisyon sa trabaho. They faced illegal hiring, no contracts or payslips, and cash-only wages. Ayon sa Philippine Embassy sa Netherlands, 6 sa mga Filipino workers ang umabot sa 17 oras kada araw ang trabaho mula Mayo hanggang Hunyo ng 2025 sa iba't ibang branch ng gym. Wala rin silang maayos na higaan at natutulog lang sa sahig kahit malamig at walang tamang heating. Lumabas din sa investigasyon na hindi accredited sa Migrant Workers Office sa Berlin o sa Department of Migrant Workers sa Maynila ang nasabing gym company. Nahuli pa ang accountant ng kumpanya dahil sa umano'y pamemeke ng mga dokumento. Dumipensa naman ang founder at CEO ng kumpanya na si Tom Moss at iginiit na wala itong ideya sa nangyayaring exploitation sa kanilang kumpanya. Kinonde na rin ni Moose ang tila pangunguna ng Labor Inspectorate na kumpirmahin sa media ang naging ulat habang hindi pa sila nabibigyan ng pagkakataong sumagot sa mga alegasyon. To the Philippine and Indonesian governments, fulfill your duty to protect migrants from trafficking and from the rising tide of fascism in Europe. Tom Moss, Saints and Stars,
Hands off the Filipino and Indonesian migrants. Sa kasalukuyan, ligtas na ang mga OFW at pansamantalang nanunuluyan sa Amsterdam. May libreng tulong legal din silang natatanggap mula sa mga Dutch lawyers. Pinasalamatan ng embahada ang pagiging mapagmatiyag ng mga manggagawa at nangakong magpapatuloy sila sa pagbibigay ng proteksyon at tulong hanggang makamit ng mga OFW ang hustisya. Mari Ocampo, umaarangkada sa pagbabalita. Isiniwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang higit 6,000 kahina-hinalang flood control projects. 5 probinsya ang natukoy na maraming proyekto laban sa baha kahit hindi naman bahaing lugar. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News correspondent Christian Bascones. Sa unang bahagi pa lang ng investigasyon sa maanumalyang flood control project sa buong bansa, marami nang nakitang kahina-hinala mula July 2022 hanggang May 2025. May 9,855 projects na nagkakahalaga ng 545.64 billion pesos. 6,021 dito na nagkakahalaga ng 350 billion pesos ang walang specifications. Ibig sabihin, hindi matukoy kung ito ay nakumpleto na, inaayos o nagkaroon ng rehabilitasyon. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., marami rin nakitang mga proyekto sa iba't ibang lugar ang magkakapareho ng halaga. Imposible yan. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Imposible yan. And that is why that is a significant finding already that we have made. Ikinagulat din ng Pangulo ang datos kung saan taliwas sa pinangalan ng top 10 flood-prone na province ang 5 mga probinsyang nangunguna sa dami ng mga proyekto laban sa baha. Whatever pinaka-flood prone, yun dapat ang pinakamaraming project. No? Pero parang hindi tumutugma. Kaya yan, kailangan natin pag-aralan na mabuti kung bakit nagkaganyan. Pinakalanan din ni Pangulo ang 15 contractors na may pinakamaraming proyekto sa buong bansa. 5 rito ay may proyekto sa halos lahat ng reyon. Alam ng Pangulo na maaaring may madiin na malapit sa kanya. Ngunit wala siyang papaboran kung taong bayan ang nagdurusa. It might be a little painful. Baka masangkot dyan yung mga tao na malapit sa atin. Ngunit kahit malapit sila sa atin, mas malapit naman siguro sa puso natin yung taong bayan. Kung dati ay walang nakikinig sa mga sumbong ng bayan patungkol sa mga palpak na proyektong ito, ngayon mismo ang Pangulo ang tatalima sa bawat reklamo sa pamamagitan ng website na sumbongsapangulo.ph. Ito na yung chance ninyo. Meron na tayong website. Ang isusulat ninyo doon sa report, yun, ako mismo ang babasa. Yan ang asahan ninyo. Babasahin ko bawat isa. Christian Bascones, umaarangkada sa pagbabalita. Namahagi ng tulong kamakailan ng Tingog Party List katuwang si House Speaker Martin Romualdez sa mga nasalanta ng pagbaha sa Marikina dahil sa habagat. Pinangunahan ni si Representatives Yeda Romualdez, Jude Asidre at Andrew Romualdez ang relief operation sa Barangay Tumana at Barangay Malanday na matinding binaha. Naghatid ng mga sako ng bigas at kumot ang grupo sa mga binaha. Binigyan diin ni Asidre na mahalaga na ang maayos na koordinasyon sa mga lokal na opisyal upang agad maiparating ang tulong sa mga apektadong residente. Ang pamimigay ng bigas ay bahagi ng mas malawak na relief efforts ng Tingog sa mga lugar na tinamaan ng habagat sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Isinagawa na rin ang kahalintulad na operasyon sa Pasay, Maynila, Caloocan at iba pang lungsod sa NCR. Sa puntong ito, makakausap natin live via Zoom si Tingog Party List Congressman Jude Asidre. Magandang hapon po, Congressman Asidre. Welcome po ulit sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Jack. Magandang hapon din po sa mga nanonood sa atin ngayon hapon. Yes, nakita nga namin, Congressman, although ngayon maganda na yung panahon at nakagaroon tayo ng break mula sa habagat, ay tuloy-tuloy pa rin pala ang ating relief operations ng Tingog Party List po. Well, more than 30,000 kung hindi ako nagkakamali na po ang ating napagbigyan ng tulong. Tuloy-tuloy pa rin po kasi hindi naman sila lahat napuntahan natin nung panahon ng
nung kasagsagan ng baha at bagyo But in some areas like itong Malanday at Tumana, nandun na tayo for the hot meals. Ito ay second round na ho ng tulong na ating pong ibinapabot sa ating mga kababayang nabahaan. Okay. Congressman, puntahan naman po natin itong nangyaring Visayas Caucus kamakailan. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan kung ano ba itong Visayas Caucus at ano po ang layunin nito? Well, itong Visayas Caucus isang grupo ito'y grupo po ng mga congressman from the Visayas, parehong distrito at party list, na isa lang ho ang layunin na magkaroon ho ng common solutions to the common problems and issues that we face in the Visayas. Alam naman ho natin na marami sa mga mahirap na lungsod at bayan at maging probinsya, marami sa kanila ay nakikita sa Visayas region, sa Visayas Islands. Kaya't minarapat po ni Speaker bilang siya nga po ay taga-Visayas din at nung iba pa ng kasamahan natin mula sa Region 6, Region 7, Region 8 at na Negros Island Region, kami po yung nagtulungan para ma-identify natin ano nga ba ang mga solusyon na anong mga problema na magkakapareho tayo. Kaya baka sakali may solusyon po tayo na pwedeng i-push po natin ng nagtutulungan at sa pag-advocate natin sa mga solusyon na ito ay magkaroon ho ng mas malakas na tinig ang ating mga kababayan sa Visayas Islands. And Congressman, nakausap namin actually si Congressman Garin last week. Ang sinasabi niya naman ay yung more on yung connectivity ng bawat province or bawat island sa Visayas. Kayo po, ano po tingin niyo po dito sa maganda ho ba to yung katulad magkakaroon ng bridges or tulay between sa mga islands para na rin sa ekonomiya siguro ng rehiyon? Well, it's a challenge that's unique to the Visayas, compared to other major islands, may island groupings in the country katulad ng Luzon at Mindanao. Sila po yung mga contiguous by land. So kaya nga kanina nasabi ko po na mga common issues natin kasi sa lahat po ng mga isla sa Visayas region talagang bukod tangi ang problema ng connectivity, whether by infrastructure or even telecommunications connectivity, by way na mapapakita natin na nagkakaisa at nagkakadugtong-dugtong hindi lang ang mga isla, kundi ang mga pamayanan mismo sa Visayas. Malaki po ang implikasyon nito, lalong-lalo na sa usapin ng agrikultura, ng industriya, ng movement of goods and services. Kaya't kung may konkretong suggestion, isa po yun, ang pagsilip, ang pag-aralan natin kung makakatulong na magkaroon ng mga infrastructure programs, bagamat alam naman natin malalaking infrastruktura itong sinasuggest natin, that will enhance. Kasi alam mo naman ang Visayas, hindi lang ho kami kailangan magkadugtong-dugtong, makakatulong kami magkadugtong-dugtong. Sa totoo ho, kami din po ang nagdudugtong sa Luzon at Mindanao. At whatever connectivity we will be able to strengthen and build for the Visayas region will not only benefit our island group, but also benefit the entire country. Opo. At speaking of connectivity po, kumusta po ang sitwasyon dyan sa Tacloban? Nakapag-adjust na po ba ang mga residente sa issue dyan po sa San Juanico Bridge? Back to normal na po ba? Hindi ko masasabing normal, kasi ang normal talaga yung maibalik natin yung full capacity ng bridge, ito yung nakasanayan. Pero ang maganda po dito, may mga bagong sea routes po na nabuksan. Kung yung ating inaantay na Amandiahan Port, yung pinakamalapit na point from Tacloban, na-open na po siya. Kumbaga nag-a-adjust naman ang mga tao na po. At, pero tayo, hindi po tayo natatapos, hindi lang po sa pagsisigurado na maayos itong tulay na ito, yung San Juanico Bridge. Last week lang po, nagkaroon ng public consultation na kasama po ito sa mga preparasyong ginagawa natin sa paggagawa po nung matagal nang naiplanong pangalawang San Juanico Bridge. And hopefully all these solutions, these infrastructure projects will further improve connectivity not only in Region 8 but also in the rest of the Visayas region.
Congressman, kailan po matatapos itong pangalawang San Juanico Bridge? Well, yung pangalawang San Juanico Bridge, magsisimula pa lang ho next year, hopefully, no? Ang ating construction or next year after. Medyo malaki ho ito. Kasi this will be almost, if not longer than the bridge that we have right now. Okay. Pero at the very least, nakakakita na tayo ng long-term solution. Kasi alam naman ho natin na isa sa contributing factor bakit nagkaroon ng ganitong sitwasyon sa lumang San Juanico Bridge. Kadahilan ng sobrang dami na talaga at mabibigat na ng mga sasakyan ang dumadaan sa San Juanico Bridge. Okay. So matagal pa. Matagal pa yan. Dahil considering major infrastructure talaga yan. And Congressman, ito, huling tanong na mula po naman sa akin. No? Doon sa Tingog Party List po, dito sa 20th Congress, ano ho yung mga i-purpose nyo na pangkalahatan po, kumbaga para sa buong bansa po yung makikina? Ano yung mga bills po na isusulong natin? Meron tayo mga lima na priorities ngayon. No? Makukonsider. Una, of course, is food security, especially with rice sufficiency. Kaya nga po ang Bill number 1 na final namin, kasama po ang ating speaker, si Kong Andrew Romualdez, yan po ang rice na magpapalakas pa sa kapasidad na National Food Authority na mag-angkat, hindi lang na mag-angkat ng bigas mula sa ibang bansa, kundi ang pagkakaroon ng prioridad po sa pagkuha ng lokal na bigas mula sa mga lokal nating mga farmers. Of course, nandiyan din po bilang chairperson ng House Committee on Higher Education ang muling pagtingin natin sa momentum ng education reform sa ating bansa, maging sa basic or higher education man. Lalo na yung pagpapalakas pa sa senior high school program. Pangatlo po, nandiyan po yung kagustuhan natin na tulungan ng ating mga MSMEs kasi malaking bagay po sa isang ekonomiya, lalo na sa kanayunan, ang antas po ng negosyo, lalong-lalo na yung maliliit na mga negosyante natin. Nandyan din po yung usapin ukol sa legislated wage increase. Alam ko hindi siya madaling usapin at marami po ang may agam-agam tungkol dito, pero naniniwala po tayo na habang tayo po ay pinapatuloy po natin pinag-uusapan, nagkakaroon po tayo ng common action na bagamat hindi lahat natin makukumbinsi, pero makakakita tayo ng mga solusyon na pwede nating gawin na tayong lahat ay mag-a-agree. At lastly, disaster resilience. Malaking bagay po yan sa ating bansa, lalong-lalo na't nakikita na natin yung epekto ng climate change. Hindi na po pwede yung andun lang tayo sa pagresponde, but nandun tayo sa paghahanda, lalong-lalo sa mga parating pa lang na mga sakuna. Okay. Alright, maraming salamat po sa inyo, Tingog Party List Representative Jude Asidre. Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. Sa aming pagbabalik, lisensya ng driver na nag-counterflow sa Skyway, panghabang buhay ng kanselado. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Nagpasalamat si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Estados Unidos dahil sa dagdag nitong tulong sa mga biktima ng pagbaha, bunsod ng habagat at mga nagdaang bagyo. Nagbigay ang US ng dagdag na 13.8 million pesos o $250,000 para sa emergency shelter assistance at hygiene kits sa 3,000 pamilya na apektado ng pagbaha nitong Hulyo. Para kay Speaker Romualdez, mahalaga ang supplemental aid para sa mga nangangailangang Pilipino. Isa rin aniya itong pagpapatunay ng matibay na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at US. Nauna nang sinabi ng US Embassy in Manila na nagdagdag na ng pondo ay gagamitin sa emergency shelter materials at hygiene kits sa mga bakwit sa Rizal, Laguna, Bulacan at Pampanga. Muling ginamitan ng water cannon ng China ang mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc kaninang umaga. Sa ulat ng Philippine Coast Guard, ang MRRV 4406 sana ang target ng water cannon pero nagawa nitong ilagan ng mga tauhan ng PCG. Kasamang naglalayag ng PCG ang BRP Teresa Magbanwa
BRP Suluan, BRP Pamalakaya at 35 Filipino fishing vessels matapos harangan at maniobrahan ng mga barko ng China. Sa gitna ng paghahabol sa mga barko ng Pilipinas, nagbanggaan pa ang barko ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy. Binigyang diin naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa kabila ng agresibong aksyon ng China, walang barko ng Pilipinas ang aatras. We do not back out because natakot tayo, umatras tayo. Alam mo, I don't know about other places, pero dito sa gobyernong ito, hindi tayo umaatras sa laban. We are brave. Filipinos are brave. At kaugnay ng balitang yan, makakausap natin sa linya ng telepono si Commodore J. Tariela, ang Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea. Magandang hapon po, Commodore Tariela. Hello, magandang hapon po. Okay, Commodore, maaari niyo po bang ilarawan yung mga detalye kung paano nangyari ang banggaan po sa pagitan ng barko ng China Coast Guard at ng People's Liberation Army Navy? Well, ang Philippine Coast Guard vessel, ito yung 4406, is actually being tailed ng 3104. Nasa gawing kaliwa niya itong China Coast Guard at gawing kanan niya naman itong PLA Navy 164. You can see it from the videos that I released this afternoon. And ang nangyari dito, tumakbo ng mabilis ang 4406 while at the same time hinahabol siya ng 3104 sa kanyang gawing kaliwa. And all of a sudden, there was a miscalculation on the part of the PLA Navy warship. It made a very sharp turn na naging dahilan kung bakit dito naman bumangga yung China Coast Guard vessel. However, despite of etong pangahara sa atin ng China, the Philippine Coast Guard vessel still offered assistance, and medical support kung sakaling may mga na-injured doon sa China Coast Guard vessel. However, they didn't respond. Yun nga tatanong ko sana, sir, kung anong naging reaction nila nung nag-offer. Talagang totally hindi na ho sumagot sa inyo kahit na nandun na nga tayo, kahit tayo na nga yung inaapi doon, nag-offer pa tayo ng tulong. Wala ho talagang kahit anong response mula sa kanila. Yes, they didn't respond. I think the PLA Navy warship decided to extend assistance dun sa China Coast Guard na nagkaroon ng pagkasira ng kanyang unahan. Can you describe po yung damage doon sa barko? Para kung talagang natanggal ba yung harap? Parang ganun yung sa mga nakikita namin sa videos? Commodore? Well, yan po yung photo or video na makikita ninyo. Parang natanggal yung muso ng China Coast Guard vessel. And you can just imagine the impact, yung pagbangga niya sa PLA Navy warship. And it's also worth noting na yung PLA Navy warship, parang nagasgas lang siya, hindi siya nagkaroon ng butas or ng malalim na dent. So pag ganyan po, ano na yung sitwasyon ng barko na yun na natanggalan ng harapan? Kinailangan ba siyang, will it sink or kailangan siyang hilahin or kaya pa niyang bumalik sa lupa? Well, I'm not really sure how much is the extent of the damage sa seaworthiness ng barko. But I think, gaya na sinabi ko, it's very dangerous, ng tama niya. Pero Commodore, prior, bago kayo habulan, paano ba to usually? Nagbibigay ba sila ng warning o bigla na lang po talagang sumusupot yung ganyan at wina-water cannon po tayo? Well, this is very rare, na magkaroon ng habulan ng ganitong ka-close. And this is also the second instance ngayong taon wherein a China Coast Guard, a Chinese PLA Navy warship, was also part of the harassment na ginagawa ng China Coast Guard. So it's the first time we saw this kind of parang malaking barko
na ang itsura talaga namang parang nakakatakot. Oo, nakakatakot. Oo, ang nangyari pa parang doon sa nakita ko sa video, parang nangyari pa, parang pinagtanggol pa niya yung ating Oo, Coast Guard. Hinarangan niya, hindi ho ba? Parang yun yung nangyari. Nagkamali sa pagmaneuver. Nagkamali. Tama Yes. po. Kaya nga sabi ko, it was a miscalculation. No? I don't want to think na naging supporter pa natin yung Parang PLDT, naging no? supporter deh, di ba? Parang Dahil sinila, sa kanya, shield pero siya. saludo ko, Commodore, sa natin, doon sa nag-ano nung barko, yung sa atin, nung Ang vessel galing, natin. ang galing po ng ating mga Oo. tauhan dyan sa Coast Guard. Oo, Para, di ba, hindi Yeah. sila ma-damage or mahabol nitong isa. Saka, ewan ko, di lang siguro miscalculation, talagang magaling din talaga itong, yung taga, ng Sa vessel Coast Guard natin. po natin. Oo. Ano po masasabi niyo, Commodore? Well, totoo yan, no? Ang ating mga Coast Guard personnel, whenever they are chosen to be the commanding officer of that vessel or to be part of the crew ng barko na ma-assign sa West Philippine Sea, they pass through extensive training and very, kumbaga, mataas yung evaluation, no? To make sure na they are ready for such deployment in the West Philippine Sea. Pero what does this mean, Commodore Tariela, na first time na merong Army Navy ng China ang Tsaka sumali Coast Guard. dyan? Opo. Dalawa, sabay sila. Well, actually, this is the second time. Second time, okay. Ngayong taon, na merong PLA Navy warship, no? Na humarang na naging part ng dangerous maneuvering and shadowing. But this is, kumbaga, first time kung saan merong ganitong coalition between, of course, the China Coast Guard and the PLA Navy warship. Opo. But in this case, hindi ho ba natin gagamitin yung Navy rin natin, ano? Dahil sila, parang dehado naman tayo dyan. Tayo, Coast Sila may Guard lang ganong talaga. warship na galing sa Navy nila, no? Compared sa atin na mga Coast Guard lang at mga fishing, hindi naman, Coast Guard, hindi kasama yung Navy at mga fishing vessels lang po, Commodore Tariela. Well, I cannot speak for such decision to change. No? I can only represent the Philippine Coast Guard. So as far as the guidance of the President, the Philippine Coast Guard has to be deployed, then we just follow and abide to that guidance. Oo. And Commodore, bagamat swerte din talaga, walang nasaktan sa atin, no? Ano pa rin yung gagawin nating hakbang dahil sa panibagong harassment na ito? Well, of course, no? Ang ating pong Philippine Coast Guard will never be deterred, gaya nga sinabi ng ating Pangulo. Ang ating pa rin pong priority, as what the Commandant, Admiral Ronnie Hilgavan, has expressed to the President, patuloy pa rin po nating sisiguraduhin ang kaligtasan ng ating mga mangingisdang Pilipino. Despite of our smaller and fewer number of Coast Guard vessels, we are still going to strategically patrol our own waters in the West Philippine Sea. Kasi nakakatakot, Commodore Tariela, what if ang nabangga nung warship na yun, nung PLA Army Navy na yun, ay ang ating mga Coast Guard, di ba, vessels and even our fishing vessels, wala ho tayong kalaban-laban yan. Baka pag ganyan, di ba, may mga tragedy na po na maaaring magresulta pag ganyan po, na tayo lang at wala pa tayong kasamang iba. Well, that is highly possible, no? Kung kaya't gaya nga na sinabi ko, ma'am, no? Ang Coast Guard, we ensure that the people that we deploy there has a very high seamanship skills, no? To make sure na they will not be victims of such aggressive action of the People's Republic of China. Huling tanong na lang sa akin, Commodore, no? Ano yung kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda? Curious lang po ko. Ano tong programa po na to? Na yun talaga yung mission dyan, talaga. Well, ang kadiwa para sa bagong bayaning mangingisdang Pilipino, ang ginagawa natin dito is yung parang kadiwa talaga, no? Yung mga mangingisda, they can actually sell their fresh fish catch sa barko natin, yung MV po Malacaya. And then at the same time, they'll be receiving a fair price of those catch. And then tatanggap din sila ng fuel subsidy and additional ice para mas makatagal pa silang nangingisda habang tinanggal nila naman yung
yung nag-occupy ng fish storage nila dahil naibenta na nila sa pamahalaan. Alright. Okay, nako, maraming salamat po, Commodore J. Tariela. Mabuhay po kayo, sir, at ingat po. Maraming salamat po. Makakausap naman natin live via Zoom si Dr. Sherwin Ona, Associate Professor and Security Analyst ng DLSU. Magandang gabi, Dr. Ona. Magandang gabi, Ninya. Magandang gabi, Jack. Mabuhay po kayo. Opo, Dr. Ona, itong panibagong insidente ng pambobomba kung saan sariling mga barko ng China ang nagbanggaan. Ano po sa tingin niyo ang nangyari dito at anong magiging impact nito dito sa nangyayari dyan sa West Philippine Sea? Well, mukhang aksidente ito sa part ng China na hindi siguro nagkaroon ng magandang communication yung kanilang mga barko dyan. Pero katulad nga ng sinabi mo Ninya kanina, napansin mo na malalaking barko na ang ginagamit ng China dito. Binanggit nga ni Commodore Tariela na pangalawang beses to ngayong taon na nakipaghabulan itong kanilang Navy. Lubang nakakabahala ito dahil nga yung barkong nakita nyo kanina ay isang frigate. This is a type of warship na medyo malalaki na. At nakita nyo naman yung kanyang mga armas pero malalaki na. Yung ating mga barko ay these are Coast Guard ships na lightly armed lang ito. Kung meron mang armas ito na lubha itong nakakabahala at pwedeng mag-escalate nga ang ganitong mga tension. Lalong-lalo na kung patuloy ang China sa ganitong pagbubuli na naman dito sa Bao de Masinloc. Pero Dr. Ona, how does it work ba? Kasi sabi ito pa lang yung second time Yeah. this year na nagsabay yung malaking ship na yun tsaka yung Chinese Coast Guard. Ano ba yan? Paano ba yan, sir? Naghahati ba sila ng patrolling nila? Bakit ngayon nagkasabay po sila? How does it work? Paano ba yung dynamics po niyan? Sa aking pagkakaalam dito based from sources talagang nauuna yung Chinese Coast Guard vessels nandiyan sila yung makikita nyo maharang dun sa ating mga mangingisda at mga Coast Guard vessel. Pero yung kanilang naval ships ay umaaligid-aligid lang, nandyan din. Hindi sila totally wala. They play a support role. But ang usually na makikita natin is yung white-hulled nila, yung Chinese Coast Guard vessel at saka yung mga militia. Gusto ko lang bigyan din Jack and Nina na ito ay isang parang humanitarian mission na ginagawa ng ating Coast Guard dito sa ating mga mangingisda na nasa kanilang traditional fishing ground. Ito ay direct violation to ng rule of law dahil nga ito ay unang-una nasa exclusive economic zone at ito ay traditional fishing ground ng mga mangingisda hindi lamang ng Pilipinas kundi mga ibang nasyon din Kaya nakakabahala itong ginagawang total control ng gustong gawin dito ang tingin ko ng China. So sa mga nangyayaring ito na nagpapadala na ng mga malalaking barko, mga warship dapat po ba na mag-tone down tayo ng mga activity dyan sa West Philippine Sea? O dagdagan pa kasi yun nga, hindi naman kasama yung Philippine Navy dyan. What does it mean kung sinama or sumama ang Philippine Navy dyan po sa mga activities ng Coast Guard at ng ating mga mangingisda? Ang tingin ko dyan, Ninya, na maingat ang ating pamahalaan sa pag-akto dito sa lugar na ito dahil nga anything na gawin natin at pwede tayong i-accuse of escalating at pwede tayong gamitan ng mas malakas na puwersa dito. Tama yung sinasabi ni Commodore Tariela at this point nakikita naman natin na patuloy na ginagampanan ng Philippine Coast Guard yung kanilang mandato, yung kanilang misyon. At sa tingin ko naman ay nagagampanan ng todo ang andyan is pwede kasi talagang i-escalate yan ng China na palalabasin nila na tayo palagi ang may kasalanan dyan. At ito ay nangyari na sa mga ibang panahon na palaging sinasabi nila na kapag tayo ay wino-water cannon, tayo ang nagba-violate ng maritime law. So ang tingin ko dyan is anything na ibigay natin na konting konting puwang talagang iti-take advantage nila at pwede nilang i-escalate yung situation.
maingat lang talaga ang ating gobyerno pagdating dito. Kasi pag naglagay ka ng Navy, Oo, parang yun nga baka eh. sabihin, di ba? Pag naglagay yung sa Oo. point nga ni partner niya, Dr. Ona, kunyari, pasamahan natin ng Navy, would it, parang ang dating ba doon, nagiging aggressive na tayo? Pag Masyado. nagtag tayo? Oo. Pwedeng ganun kunin yan, Jack eh. Although syempre ang Philippine Navy at of course ang Armed Forces in general ay patuloy na nagmo-monitor dyan. Meron din naman tayong mga assets dyan, ano? Kaya lang siguro ayaw talagang ipakita ng ating gobyerno ito dahil nga pwedeng pwedeng gawing point of escalation, no? At ayaw naman natin din na tayo yung sisisihin dahil dito sa mga nangyayaring ganito, mga belligerent action. At ang isa ko pang tanong, curious ako, meron ba tayong ganun in the first place? Hindi, I mean, do we have that kind of warship? Para tapatan yung sa China, we have it also. Yes, oo, meron Okay. tayong pantapat sa mga ganyang mga barko ng China. Although syempre limited, but unti-unti naman Nina and Jack na nagbi-build up ang ating armed forces. Pati na rin ang Philippine Coast Guard. Kung mapapansin ninyo, yung isang barko ng Philippine Coast Guard dyan ay yung malalaking barko na natin. So makikita nyo na talagang pinapakita natin yung ating will, yung ating will to enforce our rights, enforce maritime law. Dr. Ona, I'm sure, I don't know kung natanong siya, marami na nagtanong, ano bang meron dyan sa at talagang pinipilit ng China kunin yung area ng West Philippine Sea? At sinasabi nga, minsan na umaabot pa sa may Batanes. Ano to, strategic ba yung location natin dahil malapit tayo sa Taiwan? Or paano ba yan, Dr. Ona? Ano bang meron doon? May mga natural resources ba na mahalaga doon sa lugar na yan? Bakit po? Well, isa sa sinasabi nga nila dito kung titingnan natin itong nangyaring ito, iniuugnay ito dun sa pronouncements ni Presidente during this interview with Indian media, na sinasabi nga niya na madadamay ang Pilipinas kapag nagkaroon ng Taiwan contingency, Opo. Maaring ito isang direct na response dun sa nabanggit ng ating presidente, mapunta naman ako dun sa sinasabi mo, na ano ang dahilan, bakit consistent itong ganitong mga actions sa Baho de Masinloc. Sinasabi nila na part yan ng triangle dun sa ating sa West Philippine Sea at dun sa South China Sea, pagka na-control nila ang Baho de Masinloc, complete na yung control nila dun sa area Kasi doon sa dalawang area na currently, yung Mischief Reef, meron na silang may mga military bases Yung pag-control ng Baho de Masinloc is part of that playbook, para complete control of the South China Sea. All right, sige po. Naku, maraming salamat Dr. Sherwin Ona, Associate Professor and Security Analyst ng De La Salle University. Thank you, Professor. Salamat po sa inyo. Magkasalungat ba ng paniniwala pagdating sa teritoryo na nasasakupan ay isang adhikain na ibandera ang mga magagandang lugar sa Asia-Pasipiko? Bumida sa world-class diving destinations ng Pilipinas sa Diving Resort and Travel o DRT Show sa Beijing, China. Ipinakita ang angking ganda ng iba't ibang diving destinations sa Pilipinas mula sa mga marine sanctuary ng Bohol at Romblon hanggang sa mga kilalang diving sites ng Coron, Palawan at Anilao, Batangas. Sinabi ni Tourism Attaché Rene Reyes ng Department of Tourism Beijing Office, layon sa aktibidad na muling buhayin ang interes at kumpiyansa ng mga Chinese travelers sa Pilipinas, lalo na sa larangan ng diving. Ipinagmalaki naman ni Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz ang taglay na yamang dagat ng bansa. Humility. Beyond visiting as tourists, we invite you to join us as its partners. Help us build a dive tourism model that doesn't just entertain, but also educates. As we all know, the Philippines has been acknowledged by a lot of associations, different travel associations, as one of the best dive sites in the world, or dive destinations in the world. So our main objective is to be able to get the message across to our Chinese friends that the Philippines is there for them. Pinatawa ng parusang perpetual revocation o habang buhay
napagkansela ng lisensya ang driver ng SUV na nag-counterflow sa Skyway noong Sabado. May umaarangkadang balita si PRTV News correspondent Angela Babad. Pasado alas 3:30 ng madaling araw noong Sabado nang makita sa CCTV ang isang SUV na sumalubong sa mga sasakyan sa opposite lane ng Skyway northbound. Ayon sa inisyal na ulat ng Department of Transportation, sinabi ng driver na nalito raw siya habang papunta sa Bikutan. At dito na siya nag-U-turn at sumampa sa Skyway Elevated Doña Soledad Toll Plaza. Dahil dito, nag-issue na ang ahensya ng show cause order laban sa driver. Pero ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, hindi kapani-paniwala ang paliwanag ng driver dahil iligal ang ginawa nitong U-turn. Bukod pa rito, walang pag-aalinlangan o pagbagal na ginawa ang driver habang sinasalubong ang ibang mga sasakyan. Dahil sa insidente, iminungkahi ni Secretary Dizon ang perpetual revocation ng lisensya na nangangahulugang hindi na muling makakapagmaneho ang driver sa bansa. Sa isang panayam sa DZMM, nagbigay ng paalala si Secretary Dizon sa mga motorista. Paulit-ulit na nating sinasabi, yung lisensya po, hindi po yan karapatan. Ang lisensya po ay pribilehiyo. Pero, ang kapalit nun, dapat sumunod ho tayo sa batas sa kalye. Sabi nga ho ng Pangulo, hindi natin yung compromise yung safety ng ating mga kababayan. Nakipag-ugnayan ng aming team sa Land Transportation Office, ngunit ayon sa kanila, hindi pa sumasagot o nakikipag-ugnayan ng SUV driver. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, humaharurot na tricycle bumangga sa bus. Driver patay. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Pinahihigpitan na ng Department of Education ang seguridad sa mga paaralan para matiyak na walang makakalusot na ipinagbabawal papasok ng classroom. Itinutulak naman ng isang mambabatas ang paglalagay ng metal detector sa mga paaralan. May report si Ryan Paraboles. Kasunod ng insidente ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Nueva Ecija, agad na pinag-utos ni Education Secretary Sani Angara sa lahat ng eskwelahan, pampubliko man o pribado na maghigpit sa seguridad. Matatandaan na binaril ng isang 18 taong gulang na lalaki ang kanyang 15 anyos na dating kasintahan sa Santa Rosa Integrated School sa Nueva Ecija. Matapos ang insidente ay nagbaril naman sa sarili ang sospek. Sa kautusan ng DepEd, dapat ay mahigpit na ipatupad ang bag inspections at pagkontrol sa entrances at exits. Dapat din na magdagdag ng security personnel. Mahigpit na binabantayan ng mga baril, patalim, droga, alak at iba pang ipinagbabawal na gamit sa loob ng mga eskwelahan. Ayon kay Police Major Willard Dolnawan, nakalusot ang isang baril papasok sa eskwelahan dahil hindi umano nakapkapan ng sospek ng bantay sa gate ng eskwelahan. Pero kung si Bicol Sari Party List Representative Terry Ridon ang tatanungin, dapat may metal detector sa mga eskwelahan. I guess at the level of the schools, yung pong security, kailangan ho talagang pag-igihan pa, hindi ba? And I'm quite sure, hindi, medyo lax no, yung security sa mga eskwelahan. So, kasi ba't nakapasok yung baril, no? Pero si Senador Win Gatchalian, sinabing dapat alamin ng mga otoridad kung paano nakakuha ng baril ang sospek. Wala kasing serial number ang baril at sumasa ilalim sa ballistic examination ng kalibre 22 na revolver na ginamit sa insidente. Sa ngayon, patuloy na nag-aagaw buhay ang 15 anyos na dalagita. Bumaon kasi ang bala sa ulo ng biktima. Pumanaw naman kamakailan ang sospek at nakaburol ngayon ang kanyang labi sa kanyang bahay sa Nueva Ecija. Ryan Paraboles, umaarangkada sa pagbabalita. Nagimbal ang mga taga-Balabagan, Lanao del Sur matapos barilin ang teacher ng kanyang estudyante sa harap ng eskwelahan. Ang dahilan, binigyan ng bagsak na grado ang suspect. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Lanao del Sur correspondent Jam Nueva. Isang tama ng balas sa ulo ang kumitil sa buhay ng 34 anyos na guro na si Danilo Barba habang papasok sa Balabagan Trade School pasado alas 8 ng umaga nitong Lunes. Base sa investigasyon, hinarang ng sospek na nakilalang si alias Kaiser, grade 11 student, ang kanyang guro sa binaril. Yung estudyante
estudyante ay i-enroll sana ng grade 12 nang malaman niya na bumagsak siya sa ilang subjects. So, yun nga, yung isang teacher doon, hindi sa araw na yon nakapag-usap daw sila according to the chief of police. At hindi sila nagkaintindihan. Matapos ang pamamaril, tumakas ang sospek at nagtago sa bayan ng Marugong. Sa tulong ng kanyang kapatid na pulis, voluntaryong sumuko ang sospek nitong Huwebes. Nakipagtulungan po yung kapatid niya para ma-process yung kanyang surrender. Nag-deploy ng karagdagang pulis at sundalo sa paligid ng paaralan para tiyakin ang seguridad ng mga mag-aaral at guro. Nahaharap sa kasong murder ang sospek habang patuloy ang pagkalap ng ebidensya para sa kaso. Jam Nueva, umaarangkada sa pagbabalita. Patay ang humaharurot na tricycle driver matapos bumangga sa kasalubong na bus sa Borongan, Eastern Samar. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Tacloban correspondent Dan Kirk Requies. Dead on the spot ang 49 anyos na tricycle driver matapos itong bumangga sa isang bus kahapon ng umaga sa Barangay Sabang North, Borongan City, Eastern Samar. Sa investigasyon ay lumalabas na mabilis ang takbo ng tricycle. Sakay ang dalawa nitong pasahero nang biglang mawalan ng kontrol sa may kurbadang bahagi ng kalsada. Yung bus naman, nakapag-maneuver naman siya to the rightmost lane. Nawalan pala ng control sa steering wheel yung tricycle. So, which result sa pagka 360 degrees rotation ng tricycle. Bumangga ito sa kasalubong na bus na nagresulta ng agarang pagkamatay ng driver ng tricycle. Sugatan naman ang mga pasahero ng tricycle at ang driver ng bus. Agad namang didala ang mga sugatan sa hospital para bigyan ng pangunang lunas habang ang driver ng bus ay dinala sa Borongan City Police Station. Hindi pa kasi nakapag-usap yung dalawang kampo. So, mamaya pa yung yung pag-uusap. Settlement nila po kung if ever mayroon po. I see po. Last na wala pa. Dan Kirk Requies, umaarangkada sa pagbabalita. Pinuna ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang ilang senador na umano'y lumalabag sa inter-parliamentary courtesy kasabay ng pag-archive ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa mambabatas, hindi dapat ginagawang personalan ang talakayan sa pagitan ng dalawang kapulungan. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News Senior Correspondent Willie Delgado Jr. Sa kabila ng nakabimbing motion for reconsideration sa Korte Suprema, itinuloy pa rin ng Senado ang pag-archive sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi pinalagpas ni Congressman Terry Ridon ang kanyang puna sa ilang senador. Sinabayan pa kasi ang talumpati na may personal na patutsada laban sa Kamara at liderato nito. Limitado lang dapat sa pagpapaliwanag ang bawat senador kung bakit sila umaayon sa pag-archive ng reklamong impeachment sa pangalawang Pangulo. Ang atin pong pagkakaalam, ito po ay dapat pagpapaliwanag ng mga boto kung bakit po kailangang i-archive o bakit hindi dapat i-archive ito pong impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sana man lang daw ay sumusunod ang Senado sa prinsipyo ng respeto sa kapwa-sangay ng gobyerno na may kapantay na kapangyarihan na wala dapat nanghihimasok sa kanya-kanyang trabaho. Very important ho na linawin ho natin muli, nabanggit na ito kahapon ng ilan sa ating mga kasamahan sa Kongreso na magkapantay at magkahiwalay yung pong Senado at Kongreso. So, ibig sabihin, wala pong pakialam yung pong Senado sa internal affairs ng House of Representatives. Sabi ni Ridon, walang kinalaman ng impeachment sa kung sino ang kinakasuhan. Hindi rin dapat ikinakabit ang usapin sa politika o persona. Ito'y pananagutan anya kung paano nilustay ang pondo ng bayan at humantong pa sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa nito at leader ng Kongreso. Ang totoo naman ho, yung impeachment proceedings ay hindi po tungkol sa mga personalidad. Hindi po ito tungkol sa ambisyon ng ilan, kundi ito po ay usapin ng katotohanan, ito po ay usapin ng accountability. At habang nag-aabang-anya sa resulta ng mosyon sa Korte Suprema, apila ng kongresista, hindi dapat malusaw ang galangan sa pagitan ng Kongreso at Senado upang mapanatili ang balanse at dignidad sa hanay ng legislatura. Willie Delgado Jr. umaarangkada sa pagbabalita.
kapatid. Ganyan inilarawan ni Kyle Echari ang relasyon niya sa aktor na si Piolo Pascual. Yan ang umaarangkadang showbiz balita ni DJ Mama Mia. Ayon kay Kyle, kapatid at matalik na kaibigan ang turingan nila ni Piolo. Taliwas daw ito sa iniisip ng iba na may relasyon sila dahil madalas silang maispatang magkasama. Bukod sa pagiging mentor niya, malaki rin daw ang naitulong ni Piolo kay Kyle noong panahong may sakit ang kapatid niya. Magkakasama sina Kyle at Piolo sa upcoming father-son action film na The Ride. Ako po si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila. Umaarangkada sa pagbabalita. Okay, ano masasabi mo doon, partner? Well, magkapatid daw no? Tsaka father and son nga gagampanan, paano naman Oo nga naman. Huwag nyo nang ganyan si Papa P. Siguro. Oo. Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan. Kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.